Nang iwan kita, iyon ang pinakamagandang desisyon na ginawa ko. Sabi ni Dante Mercado na may ngiti at hawak na flute ng champagne nakatayo 3 metro mula sa akin sa ilalim ng puting wedding tent sa Tagaytay habang tumutugtog ang string quartet ng pinsan ko ng At Last. Parang may masamang timpla ang tadhana. May 120 katao sa ilalim ng tent. Baka higit pa kung isasama ang mga waiter na naglalakad sa pagitan ng mga mesa na may silver trays ng kakanin at champagne. Nakaupo ang nanay ko 2 upuan sa kaliwa ko. Ang mga kaibigan sa simbahan ng pinsan kong si Cecilia ay nasa mesa 6. Ang nanay ni Dante ay 6 metro ang layo, naka-blue silk jacket na parang hindi niya napapansin na hinahamak ng bunsong anak niya ang dating asawa sa kasal ng pamilya. Hindi ako sumagot. Tinitigan ko lang ang mukha niya at naisip sa isang kakaibang sandali na ganoon pala tumanda ang isang lalaking mapait dahil sa pagkakamali na akala niya ay charmang ugali. Ang mga sulok ng bibig niya ay alam pa rin kung paano ngumiti sa tamang oras. Mamahalin ang kanyang necktie. Kumikinang sa amber light ang cufflinks niya sa tent. Pero may grayness sa paligid ng mga mata na wala noon ng 42 taong gulang ako. At tanga pa sa pag-aakalang ang pagmamahal at kaligtasan ay magkadikit na magpinsan. Biglang tumakbo ang isang batang babae na naka-pale yellow dress sa dance floor, yumakap sa aking mga tuhod at idinikit ang pisngi sa skirt ko. "Mahal kita, Mami!" Napatahimik ang buong lugar kaya narinig ko pa ang tunog ng tinidor sa porcelain sa pangunahing mesa. Sa likuran ko, bumukas ang flap ng tent. Tumunog ang mga dress shoes ng lalaki sa kahoy na sahig. Hindi ko na kailangang lumingon para malaman kung sino. Kilala ko na ang ritmo ng lakad niya. Ang maingat na hakbang ng isang lalaking kalahati ng buhay niya ay pumapasok sa mga silid kung saan ang iba ay nagsisinungaling para mabuhay o nagsasabi ng totoo dahil wala ng ibang mapagpipilian. Iyon ang sandaling natutunan ni Dante Mercado na mahaba ang 5 taon para maliitin ang isang babaeng minsan niyang inakala na madaling kontrolin. Ako si Elena Mercado, Eve sa mga karapat-dapat. 47 taong gulang ako ng gabing iyon sa kasal ng pinsan ko senior probate paralegal sa Quezon City. At ina ng 4 na taong gulang na batang babae na hindi ko ipinanganak. Pero minahal ng buong buo na parang ipinagkaloob ng langit pagkatapos ng lahat ng sakit sa buhay ko. Ito ang kwento ng gabing niloko ako ng asawa ko, kasama ang matalik kong kaibigan at ng 5 taon na ginugol ko sa pagkatuto na ang katahimikan ay hindi pagsuko, ang lungkot ay hindi kahinaan at ang pag-alis ng buo ang dignidad ay maaaring unang hakbang sa isang pagtutuos na walang nakakakita. 5 taon na ang nakalipas, sa aking 42nd birthday, umuwi ako ng 4:30 ng hapon dahil nag-text ng 3 beses bago tanghali ang asawa ko para siguraduhin na uuwi ako ng 6:00. "Huwag mahuhuli, birthday girl, may sorpresa ako." Dapat sabihin ko na ngayon na si Dante ay hindi kailanman nagmahal ng sorpresa para sa iba. Gusto niya ang control, gusto niya ang reveal. Gusto niya ang palabas ng pagiging mapagbigay kung saan titingnan siya ng tao at iisipin, ang thoughtful na asawa, ang Ginoo, anong ganda ng buhay nila. Kung bibili siya ng bulaklak, gusto niyang kunan mo ng larawan. Kung magre-reserve siya ng mesa, gusto niyang makilala ng hostess ang pangalan niya. Kung bibigyan niya ako ng hikaw sa birthday ko, gusto niyang pasalamatan ko siya nang marinig ng iba. Sa 42, alam ko na ito tungkol sa kanya at nagsimula na akong i-file ito sa mga katotohanang hindi ko binibigkas ng malakas. Nagtatrabaho ako sa isang probate at estate litigation firm sa may East Avenue, sa isang brick building na may makikitid na bintana at elevator na nagrereklamo sa bawat palapag. Ang mga araw ko ay ginugugol sa loob ng mga pagtatapos ng ibang tao, wills, trusts, away sa lupa ng pamilya. Mapait na anak na babae, nalilito na balo, handwritten codicils na natagpuan sa drawer pagkatapos ng libing. Magaling ako sa trabaho dahil naiintindihan ko na ang pinakapangit na ginagawa ng tao ay madalas mangyari sa mga silid na may magandang ilaw at framed wedding photos. Hindi dumarating ang kasakiman na may karatula.
Dumarating ito kasama ng nilagang ulam o isang asawa na nagsasabi na nagreserba siya ng mesa para sa birthday mo. Nang hapon na iyon, umalis ako sa opisina na may lemon cake mula sa bakery sa baba dahil pinilit ng assistant kong si Nina na walang babae ang uuwi nang walang dala sa kanyang kaarawan, kahit na may plano raw ang asawa niya. Inilagay ko ang white bakery box sa passenger seat ng sasakyan ko at nagmaneho sa trapik ng Quezon City na mababa ang radyo at bahagyang bukas ang bintana para pasukin ang amoy ng basa na kalsada. Umuulan ng tanghali, isa sa mga maikling Tagaytay-style shower na nagiiwan ng singaw sa sidewalk at mga bulaklak na dumikit sa gilid na parang nahulog na seda. Kakaiba na si Dante ng mga buwan na iyon. Bagamat kakaiba ang pinakamagandang salita ko para sa lalaking nagsisimula ng ayusin ang buhay niya sa paligid ng mga kasinungalingan. Siya ay nasa wealth management daw, o mas tamang sabihin na gusto niyang sabihin iyon. Ang talagang ginagawa niya ay nagbabago bawat 6 na buwan depende sa bagong business card na ipinapagawa niya. Investment advisory, legacy planning, boutique financial consulting. Nagsusuot siya ng navy suits, nakikipag-shake hands sa tamang tao, at nagsasalita ng maganda tungkol sa portfolio habang nakakalimutang bayaran ang kuryente. Siya ang klase ng lalaking mas alam ang wika ng pera kaysa sa disiplina na kailangan para mapanatili ito. Gayunpaman, sa karamihan ng aming pag-aasawa, inakala ko ang kanyang confidence bilang competence. Inakala ko rin ang katapatan ng matalik kong kaibigan bilang pagmamahal. Si Vina Cruz ay nasa buhay ko ng 15 taon noon. Nagkakilala kami ng 27 ako at sinusubukang magmukhang mas matanda sa legal offices kung saan tinatawag ng mga senior attorney ang mga babae sa ilalim ng 30 na dalaga, kahit ilang estates pa ang kanilang inaalagaan. Si Vina ay masayahin sa paraang mapanganib na nagpapagaan sa mga silid. Makapal at maitim ang buhok, mabilis ang kamay, at ugali niyang tapusin ang mga pangungusap ko na parang iisang dugo kami. Nagtatrabaho siya sa Private Trust Administration sa isang bangko at alam ng husto ang lumang pera ng Maynila kaysa sa sino mang hindi nagmana. Nagbabrunch kami tuwing ibang linggo. Alam niya kung anong tsaa ang iniinom ng nanay ko kapag sumasakit ang ulo. May susi siya sa bahay namin. Tumayo siya sa tabi ko sa kusina at tinulungan akong i-frost ang 40th birthday cake ni Dante, habang sinasabi na ako lang ang tunay na nakakakilala sa kanya. Kung tatanungin mo ako noon sa Quarter 2 kung sino ang hindi kailanman magtataksil, 2 pangalan ang ibibigay ko ng walang pag-aalinlangan. Nang huminto ako sa driveway namin ng gabing yon, mukhang normal ang bahay. Nakabukas ang porch lights. Nagsisimulang magdahon ang mga halaman sa harap. Nandoon ang sasakyan ni Dante. Sa kusina, may mainit na ilaw at kumikislap na kandila. Sa isang segundo, ngumiti ako. Dala ko ang lemon cake sa isang kamay at laptop bag sa kabila. Isinara ang pinto gamit ang balakang at tinawag si Dante. Walang sagot. Inilagay ko ang cake sa foyer table sa tabi ng mail at nakinig. May tugtog sa itaas, malambing at luma. Marahil si OPM o klasikong awit, masyadong mahina para mabigkas. Naamoy ko ang sinangag na karne, mantikilya, at ang mamahaling pabango ni Vina na isinusuot niya kapag gustong maging matapang. Tumayo akong ganap na tahimik. Sinasabi ng mga tao na parang kidlat ang intuition. Sa akin, hindi. Mas tahimik ito. Ito ang maliit na pagbabago sa loob kapag hindi na tama ang silid at nagsisimulang mag-inventory ang isip bago magsinungaling ang puso. Pabango ni Vina, 6:00 sa bahay ko. Umakyat ako sa hagdan nang hindi na tumawag. Naalala ko ang mga absurdong bagay. Ang ikalawang baitang pa rin ang umiingit sa kaliwa. Kailangan ng bagong bombilya ang hallway lamp. May naiwang sapatos ni Dante sa ilalim ng bench sa labas ng kwarto. Bukas ng 3 pulgada ang pinto ng kwarto. Bumuhos ang liwanag sa siwang. Itinulak ko ito ng mas malapad gamit ang mga daliri. Nasa kama ko si Vina na suot ang puting dress shirt ng asawa ko at wala ng iba. Nakaupo si Dante nang walang damit sa itaas laban sa headboard, kamay sa hita nito at may mukha ng lalaking nahuli sa gitna ng isang bagay na desidido na niyang bigyang katwiran. Walang sumigaw,
walang lumundag, walang naghagis ng lampara. Si Vina ang unang pumutla. Sinabi ni Dante ang pangalan ko na parang hintay bago magsinungaling. Lena. Tinitigan ko ang kama. Tinitigan ko ang upuan sa tabi ng bintana kung saan nakadrape ng maayos ang itim na damit ni Vina. Ang gold bracelet ko, regalo ng nanay ko sa 40th birthday ko, ay nakasabit sa strap ng kanyang purse na parang tinanggal niya ito nang walang iniisip pagkatapos kumain. Tapos nakita ko ang laptop. Bukas ito sa side ni Dante, screen pa rin buhay. May dokumento na kumikinang sa madilim na silid. Sa una, ang pamilyar na formatting ng trust paperwork lang ang nakita ko. Tapos nahuli ng mata ko ang header. Helena Mercado Family Trust. Si Helena ang nanay ni Dante, at sa ilalim ng account summary ay may transfer notation na nagpalamig sa hangin sa baga ko. Lumampas ako sa kama bago sila makapigil at binuhat ang laptop gamit ang dalawang kamay. Gumalaw si Dante, huli na. Lena, huwag! Itinaas ko ang isang kamay nang hindi siya tinitingnan. Huwag magsalita. Hindi parang sa akin ang boses ko. Mas patag, mas malinis. Hinila ni Vina ang kumot sa dibdib. Hindi ito ang iniisip mo. Tumingin ako sa kanya at kung mabubuhay ako hanggang 90, hindi ko malilimutan ang kapal ng mukha niyang sabihin iyon habang nakaupo ng hubad sa kama ko kasama ang asawa ko at ang bracelet ko sa purse niya at ang trust account ng pamilya niya na bukas sa laptop. Hindi, sabi ko, mas masahol pa. Tahimik ang silid maliban sa mahinang hum ng bedside lamp. Tiningnan ko ulit ang screen. May naka-flag na transfer at manumanong binawi. May initials sa note field na hindi kay Dante at hindi kay Helena. May petsa mula 3 linggo ang nakalipas. May reference sa sub-account na alam kong itinayo ni Helena para sa charitable distributions pagkatapos mamatay ang tatay ni Dante. At sa ibabang sulok ay ang watermark ng trust office kung saan nagtatrabaho si Vina. Hindi ko na kailangan ng mahigit 10 segundo para maunawaan ang hugis nito. Hindi ang buong kwento, hindi pa. Pero sapat na. Natutulog ang asawa ko sa matalik kong kaibigan. May access ang kaibigan ko sa papeles ng trust ng nanay niya. At pareho silang nakaupo sa kwarto ko na may ebidensya ng pinansyal na bagay na bukas sa pagitan nila sa aking kaarawan. Parang naging kampante sila na hindi ako ang babaeng papasok bago ang dessert. Isinara ko ang laptop. Kinuha ko ang damit ni Vina sa upuan at ibinagsak sa paanan niya. Magbihis ka, sabi ko. Tapos tiningnan ko si Dante. Sa oras na balikan ko ang ibang gamit ko, gusto kong nakasulat lahat ng password sa joint accounts at naiwan sa kitchen counter. Kung gumalaw man lang ng 1 piso ngayong gabi, malalaman ko. Tinitigan niya ako na parang hindi pa niya narinig akong magsalita. Ang totoo, baka nga hindi. Lumabas ako ng kwarto na dala ang laptop niya, susi ng sasakyan ko, at ang lemon cake na dinala ko para sa sariling kaarawan. Sa hating gabi, alam kong tapos na ang kasal. Sa 1 ng madaling araw, nakaupo sa kusina ng nanay ko na bukas ang laptop sa pagitan namin at legal pad sa ilalim ng kamay ko. Alam kong ang affair ay pinakamaliit na bahagi ng ginawa nila. Ang kusina ng nanay ko ay laging ang silid kung saan mas kaunti ang takot sa mga katotohanan. Hindi dahil malambot ang silid. Si Maria Ana ay hindi malambot na babae. Retired middle school principal siya na may pilak na buhok. Matatag ang gulugod at ugali na makinig sa masamang balita na nakatupi ng maayos ang mga kamay sa kandungan na maaaring akalaing walang pakialam kung hindi mo siya kilala. Pero ang kusinang iyon sa Quezon City ay nagtaglay ng lahat ng mahirap na bagay na nangyari sa buhay ko. Ang mga nilagang ulam sa libing ng tatay ko, unang rejection sa kolehiyo tawag tungkol sa appendicitis ko sa 23 gabing pinropose ni Dante. Umaga nang sinabi ko sa kanya na baka nagkakamali ako at pinakasalan ko pa rin siya 6 na buwan pagkatapos. Doon ko natutunan na maaaring umupo ng tuwid ang isang babae sa harap ng kahihiyan at panatilihing hindi dramatiko ang puso. Sa 1 ng madaling araw sa 42nd birthday ko, nakaupo ako roon sa work skirt at heels na bukas ang laptop ni Dante sa harapan ko at ang nanay ko ay nagpapakulo ng tubig para sa tsaa na wala naman akong balak inumin. Inilapag niya ang kettle,
Tiningnan ang mukha ko, ang screen, at tinanong ang tanging kapaki-pakinabang na tanong. Ano pa ang nakita mo bukod sa halata? Iyon ang dahilan kung bakit sa kanya ako pumunta at hindi sa kaibigan. Ang kaibigan ay baka magsabi ng, Diyos ko, Lena, o paano nila nagawa? O gusto mo bang puntahan ko at siraan ang sasakyan niya? Walang pasensya ang nanay ko sa reaksyon na nag-aaksaya ng enerhiya bago maayos ang mga katotohanan. Inikot ko ang laptop patungo sa kanya at itinuro ang transfer log. Ito ang charitable sub-account ni Helena. Hindi dapat direktang may access si Dante dito. At tiyak na hindi dapat may papel mula sa trust office ni Vina sa personal computer niya. Inayos ni nanay ang reading glasses. Ano ang tinitingnan ko? Reversal entry. May lumabas at pinalitan pabalik. Marahil dahil natakot ang isang tao. Marahil dahil napansin na masyadong halata ang papel. Lumapit ako sa screen. Nakikita mo ba yon? May reference sa interim disbursement approval. Hindi kailanman aaprubahan ni Helena nang hindi kinokopya si Gregorio. Tumango ng isang beses ang nanay ko. Kilala niya ang pamilya Mercado tulad ng pagkakakilala ng mga babae sa Maynila sa mga kasaysayan ng isa, isa nang hindi aminin kung gaano karami ang alam nila. Nakilala niya si Helena sa charity events at church fundraisers. Kilala niya si Gregorio Mercado sa reputasyon, ang panganay, ang seryoso, ang abogado na may maingat na mga mata at malinis na record. Kilala niya si Dante tulad ng pagkakakilala ng mga ina sa mga manugang na hindi kailanman lubusang pinagkatiwalaan sa maliliit na bagay na hindi nagkakasya sa paglipas ng mga taon. Huli na bayad sa buwis, malabong paliwanag, uri ng charm na masyadong nagpapakita. Maaari mo bang patunayan kung ano ang ibig sabihin nito? Tanong niya. Hindi ngayong gabi. Maaari mo bang patunayan kung ano ang maaaring ibig sabihin nito? Iyon ang nagpatingin sa akin pataas. Nakatayo ang nanay ko sa counter, isang kamay sa tabi ng kettle, naka-blue cotton robe pa rin na suot niya pagkatapos ng 9 tambaripong gabi, anuman ang panahon o bisita. Walang awa sa mukha niya, walang gulat. Ang dating prinsipal na inaasahan na kung magdadala ka ng problema, kailangan mong mag-isip ng mabuti. Oo, sabi ko. Sa tingin ko kaya ko. Tumango siya ng maikli. Kaya umupo ka roon at mag-isip. Gagawa na rin ako ng tsaa. Hindi ako nakatulog ng gabing iyon. Gumawa ako ng listahan sa legal pad. 20 taon na akong nakapaligid sa probate files, trust disputes at kakaibang kasakiman na sumisibol sa pamilya pagkatapos mamatay ang isang tao. Kapag matagal ka nang nasa estate law, titigil ka nang maniwala na may fireworks ang pagtataksil. Kadalasan, dumarating ito sa maliliit na paglabag. Isang pamangkin na humiram ng checkbook. Isang anak na babae na nakumbinsi ang amang may demensya na pumirma ng deed. Isang kapatid na nagsasabing tulong lang sa papeles. Ang unang tuntunin para mabuhay sa mga kasong iyon ay simple. Huwag magtiwala sa memorya mo lang. Isulat lahat bago muling ayusin ng kahihiyan o pagod ang mga ito. Kaya sa 1:30 ng madaling araw sa kaarawan ko, habang nasa usok ang kasal ko 5 minuto ang layo, sinimulan ko ang listahan sa yellow legal pad ng nanay ko. Ang alam ko nang sigurado, si Dante at Vina ay nag-a-affair. Lumitaw ang watermark ng trust office ni Vina sa isang dokumento ng pamilya Mercado na bukas sa laptop ni Dante. Ang transfer notation ay tumutukoy sa charitable sub-account ni Helena. Binawi ang entry. 3 linggo na ang petsa. Binuksan ang laptop sa kwarto ko habang ang asawa ko at matalik kong kaibigan ay nasa kama ko. Iyon ang unang pahina. Ang pangalawa ay mas masahol dahil kailangan kong tumigil magkunwaring normal ang nakaraang taon. Nagsisimula nang magtanong si Dante tungkol sa family trust structures, laging sa casual na tono na ginagamit ng mga taong gustong gawing walang mali siya ang usisya. Paano ba gumagana ang successor trustees? Pwede bang humingi ng temporary distribution ang beneficiary kung matanda na ang primary trustee? Kung nasa loob ng mas malaking trust ang charitable fund, sino ang mag-aaprubahan ng pagbabago? Sa panahong iyon, sinasagot ko tulad ng sagot ng mga asawa sa mga tanong ng asawa na alam ng sapat tungkol sa trabaho mo para magmukhang interesado.
Akala ko nag-uusap lang siya o sinusubukang intindihin kung ano ang ginagawa ko buong araw. Si Vina naman ay mas madalas na binabanggit ang pangalan ni Helena sa usapan. Hindi sa paraang nakakagulat noon, mas sa paraan ng mga babae sa trust administration na nag-uusap tungkol sa confidentiality nang hindi talaga lumalabag. Sasabihin niya, ang mga lumang pamilya sa Maynila, hindi nila pinapasimple ang kahit ano. O, makagugulat ka kung gaano karaming tao ang gumagamit ng charitable sub-account bilang family slush fund kapag walang nakakabantay. Isang beses, sa isang kainan, tumawa siya at sinabi, "Kung kailanman ako ang humahawak ng pera ng in-laws ng best friend ko, aalis agad ako sa kaso." Tumawa rin ako noon dahil parang hypothetical. Ngayon, sa ilalim ng ilaw ng kusina ng nanay ko, na technically ay 1 oras na lang, tapos ang kaarawan ko, naiintindihan ko na hindi ito hypothetical. May iba pang bagay. Nagsisimula nang pumunta si Dante sa bahay ni Helena para tulong sa papeles pagkatapos mamatay ng tatay niya. Bagamat laging organized si Helena na may color-coded folders ang lahat ng bank statement. Nag-alok siyang i-streamline ang ilang account. Nagreklamo siya minsan na masyadong controlling si Gregorio tungkol sa trust at may mapait na sinabi na dapat ay binigyang pansin ko. Akala mo siya lang ang anak sa pamilya. Kinansela ni Vina ang branch ng 2 beses sa isang buwan dahil sa late meetings sa bangko. Pero sa isa sa mga gabing iyon, umuwi si Dante na amoy ang pabango niya at sinabing may kliyente siya mula sa probinsya. Naalala ko na nakatayo ako sa harap ng kalan na hinalo ang sopas habang niluluwagan niya ang necktie at hinalikan ang pisngi ko at naisip sa kalahating segundo, pabango iyon ni Vina. Tapos sinabi ko sa sarili na pagod lang ako at masyadong suspicious. Sayang ang mga tao ng mga babae sa pagiging patas sa mga taong abala sa pagtataksil sa kanila. Sa dumagor ng madaling araw, inilagay ng nanay ko ang plato ng tinapay sa harapan ko at hindi ko ito pinansin. Zoom in ako sa trust document para basahin ng mabuti ang maliit na note field. Hindi rin maingat si Dante sa browser history. Marahil akala niya masyado akong nasira ng affair para mapansin ang financial trail. Marahil inakala niyang kahinaan ang heartbreak. Sa anumang paraan, nang buksan ko ang recent documents folder, may 3 karagdagang file na konektado sa trust ni Helena. Isa ay scanned authorization form na may pirma ni Helena sa ibaba. Isa ay spreadsheet ng sub-account balances. Isa ay email draft na hindi na ipadala, adresado sa work email ni Vina na may subject. Kailangan ko ito bago makita ni Greg ang quarterly statement. Bigla akong umurong kaya nagkaskas ang mga paa ng upuan sa tiles. Tumingala ang nanay ko mula sa paghuhugas ng kettle. Ano? Inikot ko ang screen patungo sa kanya. Binasa niya ang subject line at pinisil ang mga labi. "Well," sabi niya pagkatapos ng sandali, nasagot na nito kung ito ba ay simpleng pangangalunya lang. Tumawa ako noon pero hindi dahil nakakatawa. Iyon ang tunog ng taong napalitan ng mas masahol pa ang pinakamasama sa silid. "Hindi," sabi ko, "hindi lang pangangalunya. Nagtrabaho kami hanggang 3:30. Ako ang nag-click, nag-copy at nag-picture ng screen gamit ang phone habang nagtatanong ang nanay ko na pinigilan akong malunod sa emosyonal na bahagi. Anong petsa ang unang transfer? Nangyari ba ang reversal bago o pagkatapos ng huling luncheon ni Helena? Nabanggit ba kailanman ni Dante ang charitable distribution sa Pasko? Si Vina lang ba ang trust officer na makakahawak ng mga file na iyon? Alam ba ni Greg ang anumang mali? Ang huling tanong na iyon ang nanatili sa akin. Si Gregorio Mercado ay laging medyo nakakailang sa akin, hindi dahil masama siya, kundi dahil parang nakikita niya ang higit pa sa sinasabi niya. Siya ay 10 taon na mas matanda kay Dante, corporate attorney, madilim na suits at maingat na pananalita, at tingin na tumatagal ng sapat para maramdaman mong napansin niya ang bawat omission sa kwento mo. Hindi siya mainit tulad ni Dante. Hindi siya nagpapuri. Hindi siya nagpe-perform ng pagmamahal. Hindi siya pumapasok sa silid na naghahanap ng palakpak.
Sa aming kasal, habang si Dante ay nagwa-work the crowd na parang tumatakbo sa eleksyon, si Gregorio ay nakatayo malapit sa likod ng hardin ng nanay ko sa dark suit at nanonood na parang kumukuha ng notes para sa hinaharap na sana ay hindi kailanganin. Sa paglipas ng mga taon, hindi siya kailanman lumampas ng linya sa akin, hindi nagsabi ng inapropriado, hindi nakialam sa kasal namin, pero 2 beses sa nakaraang 12 buwan, tinanong niya ako kung okay lang ako. Una sa Christmas party ni Helena nang nawala si Dante ng 1 oras at dumating si Vina ng late na may bote ng alak na sinabing regalo raw ng kliyente. Natagpuan ako ni Greg sa den na tumutulong kay Helena sa desserts at mahinang sinabi, "Mukha kang pagod, Lena." Pangalawa sa labas ng charity breakfast noong Pebrero, nang late si Dante at nakatayo ako sa heels sa malamig na ladrilyo na nagkukunwaring hindi napapansin. Tumigil siya sa tabi ko, tiningnan ang mukha ko at tinanong, "Stable ba ang lahat sa bahay?" Stable. Hindi masaya, hindi mabuti, stable. Noon ay ngumiti ako at sinabing, "Siyempre." Ngayon naitanong ko kung nakita na niya ang mga bitak na pinapinturahan ko pa rin. Sa patronage ko ng madaling araw, umakyat ang nanay ko para kumuha ng kumot at naiwan akong mag-isa sa mesa na nakikinig sa hum ng refrigerator. Nag-vibrate ng 2 beses ang phone ko sa kahoy. Si Dante, tapos si Dante ulit. Inikot ko ang screen pababa nang hindi binabasa. Nag-text ng 1 beses si Vina. "Pakiusap, hayaan mong magpaliwanag." Hindi rin ako sumagot. Sa halip, binuksan ko ulit ang email draft at pinag-aralan ang petsa. 3 linggo na ang nakalipas. Parehong linggo nang tumawag si Helena pagkatapos ng tanghalian at tanungin sa apologetic tone ng matatanda na ayaw humingi ng tulong kung alam ko ba kung bakit na-delay ang isa sa kanyang annual disbursements. Mukha siyang nahihiya kahit magtanong na parang bastos ang pera mismo. Sinabi ko sa kanya na malamang clerical lag lang. Halos inalok ko na tingnan ko, pero pumasok si Dante sa silid noon, narinig ang pangalan niya at tanong ng masyadong kasywal kung ano ang kailangan niya. Nandoon siya sa tawag na iyon. Siyempre, sa madaling araw, may banker's box ako mula sa attic ng nanay ko na puno ng printouts, handwritten notes at 3 set ng damit. Wala akong plano para sa kasal maliban sa wakasan ito. Pero ang pinansyal na bahagi ay nagsisimulang maging matatag at kasama ng hugis ay dumating ang disiplina. Sa 60-15, habang nagiging kulay ng hugas ng pinggan ang langit sa Maynila at nakatayo ang nanay ko sa lababo na naghuhugas ng prutas, nag-sick leave ako sa trabaho sa unang pagkakataon sa 4 na taon. Tapos tinawagan ko ang divorce lawyer na si Lydia Santos na ang pangalan ay kilala sa mga babae sa field namin na may respeto na karaniwang nakalaan para sa mga surgeon at lalaking hindi nagmimiss ng deadline. Sinabi ng receptionist na makakakita ako kay Lydia ng 10 oras kung urgent. "Urgent," sabi ko. Pagkatapos, naligo ako sa childhood bathroom gamit ang parehong lavender soap na nasa sink ng nanay ko mula 1998. Nagbihis ako ng navy slacks, cream blouse at pearl studs na isinusuot ko sa court kapag kailangan kong maging composed. Tapos nakaupo ako sa gilid ng guest bed na may phone sa kamay at tinitigan ang pangalan ni Gregorio Mercado sa contacts ko ng buong minuto. Hindi ko siya tinawagan. Hindi pa. Pero habang nagmamaneho ako patungo sa opisina ni Lydia Santos na may laptop ni Dante na nakabuckle sa passenger seat at ang unang legal pad ng bagong buhay ko sa bag, alam ko ng buong buo kung pangangalunya lang ang ginawa ni Dante, magdidiborsyo ako at ililibing siya sa katahimikan. Pero mas masahol ang ginawa niya. Hinawakan niya ang pera na hindi sa kanya at ginamit niya ang babaeng minahal ko na parang kapatid para gawin ito. Ang opisina ni Lydia Santos ay nasa 2nd palapag ng isang lumang bahay sa may Maynila na may makikitid na hagdan, original na fireplace, at mataas na bintana. Ang receptionist ay naka-tortoise shell glasses at hindi ngumiti nang mag-sign in ako na pinahalagahan ko. Ang mga babae sa krisis ay madalas binabati ng mali ang lambing. Parang pasyente ka na bago mo pa mapagpasyahan kung may sakit ka. Si Lydia mismo ay late 50s, elegante sa matinding paraan. Pilak ang buhok na hanggang panga
at boses na parang lahat ng pangungusap ay naaprubahan na ng huwes. Hindi niya sinayang ang unang 10 minuto sa pagsasabi na sorry siya. Hindi niya tinanong kung paano ako. Tinanong niya akong simulan sa simula at dahil siya ang unang tao sa 12 oras na parang mas nagmamalasakit sa pagkakasunod-sunod kaysa sa simpatiya, agad ko siyang napanalig. Sinabi ko sa kanya ang pag-uwi ko kay Dante at Vina sa kama ko. Sinabi ko ang laptop, trust documents, transfer notation, unsent email draft. Sinabi ko ang delayed charitable disbursement ni Helena, ang kamakailang tanong ni Dante tungkol sa trust structure, access ni Vina sa trust office, at ang katotohanang mukhang pinili ng asawa ko na gawing maganda ang gabi ng birthday ko para pagsamahin ang pangangalunya at financial misconduct sa parehong silid. Nagtala si Lydia sa blue ink sa yellow legal pad. Nang matapos ako, binasa niya ang notes ng isang beses, isinara ang ballpen at sinabi, "Ang asawa mong natutulog sa best friend mo ay pangit. Ang paggamit niya sa access sa trust ng nanay niya para ilipat ang pera ay actionable." Ang katatagan ng pangungusap na iyon ay nagpakalma sa akin ng higit sa anumang comfort. "Ano ang mapapatunayan ko?" tanong ko. "Ngayon," sabi niya, "hindi sapat para sa criminal charges at hindi ko itatago iyon. Pero sapat para pakabahan ng marami. Sapat para maprotektahan ka. Sapat para ma-alert ang trust administrator ng nanay niya bago mawala pa ang iba." Dala ko ang laptop, phone at unang legal pad mula sa kusina ng nanay ko. Ginugol ni Lydia ang susunod na 90 minuto sa pagpapaliwanag kung ano ang pinakamahalaga, hindi kung ano ang pinakamasakit. I-print namin ang email draft. Kinuha namin ang browser history. Kinopya namin ang trust files sa external drive na ibinigay niya mula sa locked drawer. Gumawa kami ng listahan ng lahat ng shared account namin ni Dante. Lahat ng line of credit, retirement fund, insurance policy, password na maaaring baguhin niya sa sandaling malaman niyang hindi na ako uuwi para umiyak at makipag-usap. Sa tanghali, ang kasal ko ay naisalin na sa set ng legal tasks. May kalinawan sa bagay na iyon. Nag-file si Lydia ng temporary financial restraining order bago tanghalian. Hindi dramatic. Walang pulis na papasok sa bahay. Sapat lang para hindi kami makalipat ng malaking pera o maglaro sa marital assets habang inihahanda ang divorce petition. Nag-draft din siya ng liham sa trust administrator ng Pamilya Mercado na humihingi ng agarang internal review ng recent disbursements na may kinalaman sa charitable sub-account ni Helena. Maingat ang liham. Walang direktang akusasyon. Idinokumento lang na may dahilan akong maniwala na improperly accessed ang confidential trust materials at pinapanatili ko ang electronic evidence. "Ngayon," sabi ni Lydia habang inifold ang signed letter sa file, "may bagay tungkol kay Gregorio Mercado. Alam kong darating iyon. Gayunpaman, ang pagdinig sa pangalan niya ng malakas ay naghigpit ng isang bagay sa dibdib ko. Hindi siya primary beneficiary," sabi ko. "Buhay pa si Helena. Trust niya iyon. Siya rin ang listed successor ko trustee kung maging incapacitated si Helena," sabi ni Lydia. "At kung hinawakan ni Dante ang kahit ano sa trust na iyon, malalaman din ni Greg sa isang paraan o iba pa. Mas gusto kong marinig niya mula sa may ebidensya kaysa sa kapatid niya na may scripted na kwento. Iyon mismo ang sasabihin ko sa kliyente. Iyon din ang ayaw kong gawin." Si Gregorio ay laging nagparamdam sa akin na parang naririnig niya ang pangungusap na hindi ko binibigkas. Wala siyang madaling charm ni Dante at lahat ng bigat na sinusubukang peke ni Dante sa buong buhay niya. Siya ay 10 taon na mas matanda, malapad ang balikat, maitim ang buhok noon na may kaunting pilak sa sentido. At sadyang maingat sa pagkilos, kaya pati ang katahimikan niya ay parang may saysay. Nang unang kasal namin ni Dante, akala ko mas matanda si Greg kaysa sa edad niya dahil hindi siya nagpe-perform ng kabataan. Hindi siya nakikipaglandi sa mga waitress. Hindi nagmamayabang tungkol sa golf. Hindi tinatawag na sweetheart ang mga babae sa parking lot. Nakikinig siya. Nanonood siya. May nakakailang na ugali siyang magtanong ng isang eksaktong tanong at maghintay ng sapat para lumabas ang tunay na sagot.
Siya rin ang kapatid ni Dante at hindi ako naiba para isipin na walang halaga ang dugo. Basahin ni Lydia ang mukha ko ng tama. Hindi mo kailangang magtiwala sa kanya emosyonal, sabi niya. Kailangan mong magpasya kung malamang na poprotektahan niya ang assets ng nanay niya kapag binigyan ng dahilan na mapanganib ang mga ito. Oo, sabi ko bago ko mapigilan ang sarili. Nagulat ako sa sagot na iyon. Hindi dahil hindi totoo, kundi dahil agaran ito. Tumango si Lydia na parang inasahan niya iyon. Kaya tawagan mo siya. Panatilihing factual. Huwag mag-editorialize. Huwag pag-usapan ng affair maliban kung kinakailangan. Hindi mo siya hinihingan na pumili ng side mo sa diborsyo. Binabalaan mo siya tungkol sa posibleng trust breach na may kinalaman sa nanay niya. Lumabas ako ng opisina niya na may folder sa ilalim ng braso, listahan ng next steps sa bag at kakaibang pakiramdam na hinila ako sa isang daan na kailangan kong lakarin hanggang dulo, gusto ko man o hindi. Ang Quezon City sa huling bahagi ng Abril ay maliwanag at basa, puno ng mga puno at trapik sa korte. Naglalakad ang mga lalaki sa suit na may kape. Isang babae sa scrubs ay nakaupo sa bench sa labas ng korte na nakikipag-usap sa phone na may pagod na awtoridad. Mukhang normal ang lungsod. Umupo ako sa sasakyan ng 6 na minuto bago tinawagan si Greg. Sumagot siya sa ikatlong ring. Lena. Walang hello, walang gulat, ang pangalan ko lang na mababa at pantay na parang alam na niya ang problema at naghihintay kung anong anyo nito. May 10 minuto ka ba? Tanong ko, may pause. Oo, hindi tungkol sa asawa ko ang tawag ko, sabi ko. Tungkol kay Dante at sa trust ng nanay mo. Katahimikan, hindi kalituhan, ang uri na parang perpektong tumigil ang tao. Nasaan ka? Tanong niya. Sa sasakyan ko sa labas ng opisina ni Lydia Santos, 15 minuto ang layo ko. Manatili ka roon. Hindi niya tinanong kung okay ako. Hindi niya tinanong kung ano ang nangyari. Hindi niya sinayang ang oras namin sa galit bago ang mga katotohanan. Dapat hindi ito nagbigay ng ginhawa. Pero nagbigay ito. Dumating si Greg sa loob ng 11 minuto sa isang dark sedan na amoy bago pa rin nang binuksan niya ang pinto at umupo sa tabi ko. Tinanggal niya ang suit jacket at niluwagan ng necktie, pero mukha pa rin siyang lalaking makakapasok sa anumang korte at mapapatayo ng tuwid ang mga tao. Tiningnan niya ng isang beses ang mukha ko, tapos ang folder sa lap ko. Ano ang ginawa niya? Tanong niya. Ibinigay ko sa kanya ang printouts sa halip na sagutin. Binasa niya ng tahimik. Pinanood ko ang mga mata niya na gumalaw sa mga pahina, ang transfer notation, draft email, account summary. Hindi siya umimik ng malakas hanggang sa maabot niya ang subject line ng unsent message kay Vina. Kailangan ko ito bago makita ni Greg ang quarterly statement. May tumigas sa mukha niya na nawala ng mabilis na baka inakala kong imahinasyon ko kung hindi ko ginugol ang nakaraang 15 oras sa pag-aaral ng mga tao para sa mga bitak. Kailan mo ito natagpuan? Tanong niya. Kagabi. Magkasama ba sila? Oo. Tumango siya ng isang beses na parang inilagay iyon sa trahedya pero pangalawa. Nasabi na ba kay Helena? Hindi. Gusto ni Lydia na ma-alert muna ang trust administrator para may record bago pa umikot si Dante. Mabuti. Inayos niya ng maingat ang mga papel. Iyon ang tamang galaw. Ang ginhawa na naramdaman ko sa 4 na salitang iyon ay nagpagalit sa sarili ko. Ayaw kong kailanganin ang kanyang katatagan. Ayaw kong maupo sa nakapark na sasakyan kasama ang kapatid ng asawa ko at magpasalamat dahil may isang lalaki sa pamilya Mercado na alam pa rin kung paano kumilos kapag binigyan siya ng babae ng ebidensya ng pagtataksil. Tiningnan niya ako ng diretsyo at sa unang pagkakataon mula nang pumasok ako sa kwarto kagabi, naramdaman ko ang buong bigat ng ibang tao na nakauunawa sa lawak ng nangyari. Pasensya na, sabi niya. Hindi malawak na paumanhin. Hindi ang walang kwentang uri na ginagamit ng mga taong gustong isama ang sarili sa lungkot mo. Eksakto ito. Humuhumi siya para kay Dante, para sa trust, para sa katotohanang mukhang tinulungan ng best friend ko, ang kapatid niya, na gawing side room ng pagnanakaw ang kasal ko. Salamat, sabi ko dahil wala nang ibang magagawa sa taus-pusong pangungusap. Itinupi niya ang mga kamay sa ibabaw ng printouts.
Ilang buwan ko nang pinaghihinalaan na nagtatanong si Dante ng mga bagay na walang karapatang tanungin niya. Hindi ko alam kung gaano na siya nakalapit. Dapat mas matindi akong nag-push? Tiningnan ko siya. Alam mo na pala. Alam kong umiikot siya sa pera ng nanay ko, sabi niya. Hindi ko alam na nakalapit na siya nang hawakan niya ito. Dapat mas natakot ako dito kaysa sa nangyari. Sa halip, muling inayos nito sa isip ko ang nakaraang taon. Ang kakaibang tanong ni Greg sa Pasko. Ang breakfast noong Pebrero nang tanungin niya kung stable ang lahat sa bahay. Ang isang beses na ini-interrupt niya si Dante sa gitna ng pangungusap sa family dinner para tanungin ng mahina kung bakit masyadong interesado siya sa charitable sub-account distribution rules. Nakakita siya ng isang bagay, marahil hindi lahat, pero sapat. Ano ang mangyayari ngayon? Tanong ko. Ngayon, sabi niya, hayaan mo si Lydia na gawin ang eksaktong ipinagawa mo sa kanya. Ako mismo ang tatawag sa trust administrator pagkatapos maipadala ang liham mo at sasabihin ko na gusto kong suriin ang bawat transaksyon sa nakaraang 12 buwan. Maririnig ni Helena mula sa akin, hindi kay Dante, at hindi na muling mag-iisa si Dante sa mga papeles niya. Walang yabang sa pangako, walang init, puro katiyakan. Tumango ako. Tapos, dahil hindi pa ako natutong pigilan ang kahihiyan na tumagas sa praktikal na usapan, tinanong ko ang tanong na kinasusuklaman ko sa sarili. Sa tingin mo magsisinungaling siya sa lahat at gagawin akong parang hindi matatag? Tumingin si Greg sa akin. Oo, sabi niya. Ang katapatan nito ay tumama ng mas malakas kaysa comfort. At sa tingin mo gagana iyon? Hindi. Walang pag-aalinlangan. Bakit hindi? Dahil si Dante ay laging nagkakamali ng confidence sa credibility. Tiningnan niya ulit ang mga papel, tapos ako. At dahil pumunta ka sa abogado bago sa family argument, sinasabi nito sa akin ang lahat ng kailangan kong malaman. Tumawa ako ng isang beses, maikli at basag na tunog na nagulat sa amin pareho. Hindi siya ngumiti, pero may lumambot sa ekspresyon niya. Nang bumaba siya sa sasakyan, tumigil siya sandali na may kamay sa doorframe at sinabi, Lena, oo, hindi kita hihilinging maging mapagbigay sa mga taong hindi mapagbigay sa buhay mo. Isinara niya ang pinto at naglakad pabalik sa kanyang sedan. Iniwan akong mag-isa na may folder ng ebidensya diborsyo at unang malinaw na pakiramdam na sa wakas ay lumampas si Dante Mercado sa direksyong hindi na kayang balewalain ng pamilya niya. Sa pagtatapos ng linggong iyon, na-freeze ng trust administrator ang discretionary changes sa charitable sub-account ni Helena habang isinasagawa ang review. Tahimik na inalis si Vina sa anumang file na may kinalaman sa merkado sa bangko. Tumawag si Dante ng 17 beses, nagpadala ng 6 na lalong galit na email at nag-iwan ng isang voicemail kung saan inakusahan niya ako na sinisira ko ang relasyon niya sa nanay niya dahil sa personal na pagkakamali. Akala niya pa rin ang affair ang sentro ng kwento. Nang balikan ko ang bahay noong linggo ng hapon para kunin ang damit, tax returns at framed photo ng mga magulang ko sa foyer table, naiintindihan ko ang isang bagay na hindi niya naiintindihan. Tahimik akong aalis, pero hindi ako aalis na walang dala. Ang diborsyo ay na-finalize noong Pebrero, 31 minuto pagkatapos tawagin ng huwes ang kaso namin. Nanatili sa akin ang numerong iyon dahil sa kung gaano ito kaliit at nakakahiya. 14 na taon ng kasal na nabawasan sa kalahating oras sa korte sa Maynila na may beige walls, mahinang kape sa hallway. At huwes na hindi tumingin sa akin nang mas matagal kaysa sa pagkumpirma na naiintindihan ko ang settlement terms. Hindi na kinontesta ni Dante ang diborsyo sa huli. Sapat na ang pakikipaglaban niya para maging mahal, nakakahiya at nakakapagod, pero hindi sapat para mailantad ang sarili sa financial discovery na palaging binabanggit ni Lydia na handa niyang ituloy kung magiging dramatiko siya. Sumang-ayon siyang ibenta ang bahay. Sumang-ayon siyang hatiin ang accounts. Sumang-ayon siyang panatilihin ko ang singsing ng lola ko at ang dining table na binili ng nanay ko nang ikasal kami dahil
Tuyong obserbasyon ni Lydia, ang mga lalaking katulad ni Dante ay mas madaling bitawan ang sentimental na bagay kaysa sa ilusyon na kontrolado pa rin nila. Ang hindi niya sinang-ayunan, ang hindi niya kailanman inamin, ay na ang trust issue ay higit pa sa misunderstanding. Ayon kay Dante, tumulong lang siya sa nanay niya na ayusin ang charitable distributions. Nag-clarify lang daw si Vina ng procedures. Bad wording lang ang draft email sa laptop niya. Temporary clerical error ang reverse transfer. Ang katotohanang nagbabago ang mga paliwanag sa bawat pagbukas ng bibig niya ay hindi mukhang nag-abala sa kanya. Ang mga lalaking propesyonal na sinungaling ay madalas iniisip na optional ang consistency basta kalmado ang boses. Hindi naging criminal case ang internal review ng bangko. Hindi sapat ang nawawalang pera, sabi ni Lydia, at masyado nang nabawi ang karamihan bago ito mapunta sa hindi na mababawi. Nawalan si Vina ng posisyon sa trust office. Tahimik na inalis si Dante sa anumang informal na paglahok sa papeles ni Helena. Muling inayos ang trust ng pamilya Mercado para magkaroon si Greg ng oversight sa bawat discretionary distribution. May mga meeting, may mga pirma, may mga parirala tulad ng out of an abundance of caution. Sa Pilipinas, magaling ang mayayaman sa pagbuo ng magandang wika sa paligid ng kahihiyan ng pamilya. Dapat ay parang hustisya ito. Hindi, parang unang kabanata. Lumipat ako sa isang maliit na brick townhouse sa may scout area na may mga umiingit na hagdan, maliit na patio at radiators na tumutunog tulad ng lumang pelikula tuwing may kuryente. Maliit ito kaya walang maitatago ang katahimikan. Ang kwarto ay nakatanaw sa mga puno. Ang kusina ay may butcher block counters at isang bintana sa ibabaw ng lababo kung saan tumatama ng malakas ang umagang liwanag sa gripo kaya mukhang mas malinis ang buong silid kaysa sa pakiramdam ko. Bumili ako ng 2 bagong tuwalya, coffee maker at basil plant na halos mapatay ko sa 6 na linggo dahil ang lungkot at sobrang dilig ay magkadikit. Bumalik ako sa trabaho. Iyon ang unang bagay na nagligtas sa akin. Ang probate law ay hindi glamorous. Pero mahusay na gamot ito laban sa self-pity dahil may mas masahol na linggo kaysa sa iyo. At kailangan pa rin nilang ma-file ang deed bago mag-fordiander. Nag-draft ako ng petitions. Nag-ayos ako ng exhibits. Umupo ako sa harap ng mga babaeng. Ang kapatid ay nagpeke ng pangalan nila mga anak na nilimas ang account ng namamatay na ama. Mga anak na babae na nahuli na ang pag-aalaga at mana ay hindi parehong uri ng katapatan. Hindi ko sinabi sa mga kliyente na niloko ako ng asawa ko kasama ang best friend ko habang ginugulo ang gilid ng trust ng nanay niya. Pero sa bawat pagkakataon na may babaeng nakaupo sa harapan ko na may ganyang stunned look na, alam kong may mali pero hindi ko alam na ganito kalala. Alam ko ng eksakto kung paano ibigay sa kanya ang legal pad at sabihin kung saan magsisimula. Sa unang taon pagkatapos ng diborsyo, nakita ko si Greg lamang sa family obligations at trust-related meetings na mas gusto kong iwasan pero hindi maiwasan. 2 beses akong inanyaya ni Helena sa tanghalian. Tinanggihan ko ang 2 sa unang taon at tinanggap ang 3 dahil sinabi ng nanay ko na ang pag-iwas sa kanya ng habambuhay ay magiging teatro. Pumili si Helena ng magandang tea room sa isang hotel sa Maynila na parang nag-uusap kami tungkol sa flower arrangement sa halip na ang katotohanang pinasabog ng bunsong anak niya ang kasal ko at halos ginamit ang charitable fund niya bilang panggatong. Naka-navy wool at pearls siya. Ako naman ay gray. Nag-order siya ng chicken salad at halos hindi hinawakan. Nahihiya akong anyayahan ka rito, sabi niya pagkatapos umalis ang waiter. Bakit mo ginawa? Itinupi niya ng 1 beses ang napkin. Dahil kailangan kong sabihin sa iyo ang isang bagay na madalas na huli sabihin ng henerasyon ko. Naghintay ako. Talagang gusto kong maniwala na mahina lang si Dante, sabi niya. Mas madaling mapatawad ang kahinaan kaysa sa gutom. Isa ito sa iilang tapat na bagay na sinabi niya sa akin. Hindi ko siya pinatawad ng araw na iyon, pero iginalang ko siya dahil binanggit niya ang katotohanan ng walang pagpapalambot.
Tinapos namin ang tanghalian na parang dalawang babae na minsan inasahan na maging pamilya at ngayon ay sinusubukang alamin kung ano ang natira pagkatapos tanggalin ng disappointment ang mga madaling bahagi. Nang yakapin niya ako sa lobby, amoy Chanel at lumang lungkot siya. Sabi ni Greg, bumili ka raw ng houseplant, sabi niya ng mahina. Basil plant. Buhay pa ba? Halos. Sa unang pagkakataon sa mga buwan, halos ngumiti ako. Hindi nakialam si Greg sa buhay ko pagkatapos ng diborsyo. Mas mahalaga iyon kaysa sa anumang grand gesture. Hindi siya tumawag na kunwari ay tinitingnan lang ako. Hindi siya dumating na may ulam o bulaklak o mapanganib na init ng lalaking akala niya ay mas madaling mapahanga ang nasaktang babae. Kumilos siya tulad ng mga disenteng lalaki na nakakaunawa na ang timing ay maaaring gawing pressure ang kabutihan. Kung magkakasalubong kami sa bahay ni Helena o family meeting, tinatanong niya kung kumusta ang nanay ko, kung mahirap pa rin ang trabaho sa tax season, kung buhay pa ang Basil. Isang beses sa linya sa isang kainan noong Sabado ng umaga, binayaran niya ang kape ko dahil down ang card reader at phone lang ang dala ko. Ibinigay niya sa akin ang tasa at sinabi, "Maaari mo akong bayaran pabalik sa pamamagitan ng pagpigil kay Helena na pirmahan ang kahit anong ilagay ng kapatid ko sa harapan niya." Iyon si Greg, tuyo kung saan si Dante ay makintab, kapakipakinabang kung saan si Dante ay palamuti. Sa ikalawang taon pagkatapos ng diborsyo, nagkasakit ang asawa niya. Si Clara ay isa sa mga babaeng nagpapaganda sa bawat silid sa pagpasok pa lang niya. Nag-i-illustrate siya ng children's books, nagsusuot ng cashmere sa taglamig at linen sa tag-init. At hindi kailanman nagtatanong ng bastos tungkol sa anak, kahit sa 44 ako ay narinig na ang lahat ng uri ng, "Kaya ba walang anak sa plano mo?" Si Clara at Greg ay nagpakasal ng huli ayon sa pamantayan ng Maynila at nagkaanak ng si Luz pagkatapos ng maraming taon ng pagsubok. Nang madiagnose si Clara ng malubhang sakit sa dugo, hindi pa 3 taong gulang si Luz. Nalaman ko ang diagnosis mula sa nanay ko na nalaman mula kay Helena. Namukhang gulat sa paraang tanging ina ng lalaking matanda na maaaring tunog kapag dumating ang sakit sa bahay na hindi na niya kontrolado. Namatay si Clara 9 na buwan pagkatapos sa unang bahagi ng tagsibol. Pumunta ako sa memorial service dahil ang hindi pagpunta ay magiging malupit at dahil sa kabila ng lahat ng nangyari sa pagitan ko at ng pamilya Mercado. Minsan ay nakaupo si Clara sa tabi ko sa fundraiser at tahimik na inilipat ang place card ng lalaking patuloy na hinahawakan ang braso ko tuwing tumatawa. "Ayan!" bulong niya pagkatapos palitan ang upuan namin. "Mas mabuti na." Naaalala ng mga babae kung sino ang napapansin ng discomfort ng hindi hinihingi. Puno ng puting bulaklak ang chapel sa Tagaytay at mga taong nagsasalita ng mahina. Nakatayo si Greg malapit sa harap na may hawak na si Luz. Ang mukha niya ay sobrang tahimik kaya natakot ako. Nakaupo si Helena sa unang pew na may hawak na panyo sa 2 kamay na parang assignment na dapat niyang tapusin. Pinalak kong manatili ng sapat lang para magbigay galang at umalis. Sa halip pagkatapos ng service, natagpuan ko ang sarili ko sa parish hall na nakaluhod sa tabi ng maliit na batang babae na naka-black patent shoes at sinusubukang tanggalin ang wrapper ng granola bar nang may matinding konsentrasyon ng kamakailang nawalan. "Gusto mo ng tulong?" tanong ko. Tumingala siya sa akin na may mga mata ng nanay niya at tumango ng isang beses. Iyon ang unang tunay na usapan ko kay Luz. Mga 30 segundo lang ito. Binuksan ko ang granola bar. Sinabi niya, "Salamat." Tapos sumandal siya sa tuhod ko habang kumakain na parang naaamoy ng mga bata ang katatagan sa isang tao at naaakit sila rito bago pa magpasya ang mga matanda kung ano ang nararapat. Nakita ito ni Greg mula sa kabilang panig ng hall. Nagtagpo ang mga mata namin sa ibabaw ng ulo ni Luz. May pagod at pasasalamat sa mukha niya at may isang bagay na tinanggihan kong pangalanan dahil kakailanganin nitong isipin ang hinaharap na hindi pa ako handang isipin. 1 buwan pagkatapos, tumawag si Helena at tinanong kung pwede kong bantayan si Luz ng 2 oras isang Sabado,
habang nagkikita si Greg sa estate attorney ni Clara at inaayos ang insurance paperwork. Alam kong hindi ito responsibilidad mo, sabi niya bago ako makasagot. At hindi kita tatawagan kung may ibang opsyon na mas mabait. Halos sabihin ko na, hindi. Hindi dahil ayaw kong tumulong, kundi dahil naiintindihan ko ng husto kung paano nagiging kapakipakinabang ang mga babae sa mga pamilyang minsang nabigo sila. Tapos naisip ko si Luz sa mga patent shoes na iyon na may granola bar at sinabi ko na oo. Sa unang Sabado, nagkulay si Luz sa kitchen table ko habang gumagawa ako ng grilled cheese at tomato soup. Siya ay 3.5 noon, solemn sa paraan ng ilang bata pagkatapos ng pagkawala, prone sa panonood ng silid bago magtiwala. Tinatawag niya akong Miss Lena. Paborito niya ang yellow crayons. Pinutol niya ang crust ng sandwich at inilista sa tabi ng plato na parang nagsisave ng ebidensya. Nang dumating si Greg para sunduin siya, nakatayo siya sa pintuan ko na may diaper bag sa balikat at legal folders sa ilalim ng braso at mukhang mas pagod kaysa sa dapat payagan ng sinumang lalaki sa suite. Hindi mo kailangang gawin ito ulit, sabi niya. Alam ko. Hinawakan ni Luz ang kamay niya tapos tumingin pabalik sa akin. Pwede ba akong bumalik sa susunod na Sabado? Iyon ang simula. Hindi sa romansa, hindi sa pag-amin, hindi sa dramatic na realization na inaayos ng tadhana ang nasira ng buhay. Nagsimula ito sa sopas na lumalamig sa kalan ko, batang pumipili ng yellow crayons, at isang byudo na masyadong pagod para magkunwaring hindi nagpapasalamat. Sa taglagas, alam na ni Luz kung saan ko itinatago ang juice boxes. Sa Pasko, nakatulog siya sa couch ko na ang ulo ay nasa lap ko habang may bagyo at nakaupo si Greg sa harapan namin na kunwari ay nagbabasa pero nabibigo. Sa sumunod na tagsibol, nagsimula na siyang tawagin akong mommy sa possessive na paraan ng mga bata kapag tahimik na nag-aangkin. At sa gitna ng lahat ng iyon, nang walang palabas o permiso, muling naitayo ang buhay ko sa paligid ng isang lalaking hindi kailanman humingi na mag-perform ako ng pagpapatawad at isang maliit na batang babae na walang ideya na tinuturuan niya ako kung paano muling maghangad ng hinaharap. Tapos isang Huwebes sa huling bahagi ng Setyembre, 4 na taon at kaunti pagkatapos kong mahuli si Dante at Vina, may voicemail ako mula sa numero na tinanggal ko pero hindi kailanman tunay na nakalimutan. Lena, si Vina ito. Nakaupo ako sa desk ko sa trabaho na nagre-redline ng inventory nang marinig ko ang boses niya. Hindi ako huminto sa paghinga. Hindi ako nanigas. Iyon ang nagulat sa akin nang higit sa mensahe mismo. Alam kong wala akong karapatang humingi ng kahit ano, sabi niya. Pero nasa restitution program ako ngayon at bahagi nito ay ang paghingi ng tawad kung saan ko kaya. May isang bagay na ginawa ni Dante na hindi natagpuan ng abogado mo. May kinalaman sa trust ni Helena at isa pang account. Sa tingin ko kailangan mong marinig ito mula sa akin bago masaktan pa ang iba. Nakinig ako ng 2 beses sa mensahe tapos walang tinanggal. Dahil 5 taon na, ang nakalipas ay natutunan ko na kapag tumawag ang taong tumulong ilibing ang katotohanan para sabihing may higit pa sa ilalim, hindi ka magsasara ng linya sa libingan. Magdadala ka ng pala. Ang kasal ng pinsan kong si Cecilia ay naganap sa unang Sabado ng Oktubre. Uri ng Tagaytay Autumn Day na sinusubukang ilarawan ng mga tao sa buong taon ng masama. Malinaw na asul ang langit na may matigas na liwanag na makukuha mo lang pagkatapos sumuko ang kahalumigmigan. Nasa mataas na lugar ang venue sa labas ng bayan. Mga puno ng ubas na nagiging ginto sa mga gilid. Nagdala ko kay Luz sa backseat at garment bag na nakasabit sa passenger hook dahil may emergency meeting si Greg ng umaga at ipinangako niyang diretso mula Quezon City siya pagkatapos. Hinalikan niya ang noo ni Luz sa kusina ko ng 7:30, hinalikan din ako ng mabilis dahil late na siya at sinabi, "Huwag hayaan ni Sally na pakainin ng wedding cake lang ang anak natin bago ako dumating." Anak natin. Sinabi niya ito ng casual sa malambing na distracted na boses ng lalaking naghahanap ng susi ng sasakyan habang iniisip ang docket. Pero dala ko ang 2 salitang iyon hanggang sa daan.
4 na taong gulang na si Luz noon, seryosong maitim na mata at honey brown curls na ayaw manatili sa baret ng mahigit 50 na minuto. Naka-pale yellow dress siya na may maliit na embroidered flowers sa hem at white sandals na pinilit niyang grown-up shoes dahil tumutunog ito sa hardwood. Nagpasya rin siya 3 araw bago ang kasal na gusto niyang nakababa ang buhok ko dahil mukha kang prinsesa lawyer. Tumawa ako ng malakas kaya halos masunog ko ang manok sa oven. Nang dumating kami sa venue, abala na ang bridal suite sa pag-aayos ng veils, pag-stay-steam ng damit, at pagtatanong kung nasaan ang safety pins. Hinila ako ni Selly sa one-armed hug sa sandaling pumasok ako. "Ang ganda mo," sabi niya, tapos tumingin kay Luz. "At ikaw, little miss, baka sirain mo ang mga puso bago pa mag-kindergarten." Tinanggap ni Luz yun nang may solemn dignity ng batang tumatanggap ng promosyon. Si Cecilia ay anak ng kapatid ng nanay ko, 6 na taon na mas bata sa akin, at kahit papaano ay parehong praktikal at romantiko ng higit sa nararapat sa isang buhay. Nagtatrabaho siya sa event fundraising para sa universidad. May tawa na maririnig sa parking lot at may kakayahan na alam kung kailan maging blunt. Naghintay siya hanggang maglakad si Luz patungo sa tray ng prutas kasama ang isang bridesmaid bago ibaba ang boses. "May kailangan kang malaman bago ka lumabas roon." Alam ko mula sa mukha niya na hindi ito tungkol sa centerpieces. "Nandito si Dante," sabi niya, "at si Vina." Sa isang segundo, nag-blur ang silid sa puting satin, pabango at malayong violin. "Vina," ulit ko. Tumango si Selly. Tumawag siya sa akin 2 linggo na ang nakalipas sinabing kailangan niyang maghingi ng tawad sa ilang tao at tinanong kung pwede siyang dumalo ng tahimik dahil dating kakilala niya si Noah at ako sa pamamagitan mo at ni Dante. Una ay sinabi kong hindi. Tapos tumawag siya ulit at sinabing may impormasyon siya tungkol kay Dante at sa dating trust mess mo. Hindi ko alam kung ano ang gagawin, kaya sinabi ko na pwede siya sa reception lang, hindi sa seremonya, at manatili siyang malayo sa iyo maliban kung ikaw ang pumayag. Tinitigan ko siya. Sinabi rin niya na gusto niyang magkaroon ng 10 minuto sa iyo ng pribado, dagdag ni Selly. Sinabi ko na talagang hindi maliban kung ikaw ang magsisimula. Huminga ako ng malalim. "Salamat." Mukha siyang masamali na, hindi glamorous bad kundi buhay na kinakain siya. Hindi ito gumalaw sa akin tulad ng dati. Ginawa lang nitong mas delikado ang araw. "At si Dante?" Humigpit ang bibig ni Selly. Inanyayahan si Dante dahil paminsan-minsan ay nakikita pa rin siya ni Noah sa business. At dahil humingi si Helena kung ang pag-iwan sa kanya ay magdudulot ng mas malaking family scene. Sinabi ko, "Oh, malamang." Hindi ako proud sa sagot na iyon. Alam ni Noah tungkol sa akin at kay Greg. Alam niya ng sapat para manahimik at kumilos ng normal. Tumango ako. Maliit na bilog lang ang nakakaalam ng buong hugis ng buhay ko noon. Alam ng nanay ko, alam ni Selly, alam ni Helena, alam ng ilang malalapit na kaibigan. Kasal na kami ni Greg ng 3 buwan, pero hindi pa namin inaanunsyo ng malawak dahil nag-a-adjust pa si Luz sa wika ng tayo. Nagsimula na siyang tawagin akong mommy ng pribado mga 6 na linggo na ang nakalipas pagkatapos ng bangungot at hinayaan naming dumating ang pangalan ng dumating ito sa halip na gawing seremonya. Hindi kailangan ng mga bata ng mga speech ng matatanda tungkol sa pag-ibig bago malaman kung saan ang tahanan. Lumipas ang seremonya sa blur ng vows, hangin ng Oktubre, at si Luz na bumubulong ng mga tanong sa tainga ko tungkol sa kung binabayaran ba ang Flower Girls. Nakatayo ako sa pangalawang hanay na hawak ang kamay niya at pinanood si Selly na ikasal sa mabait na lalaki mula sa probinsya na tumingin sa kanya na parang nai-relieve kaysa sa nadazzle. Gusto ko iyon. Pansamantala ang dazzle. Maaaring itayo ng relief ang isang buhay. Hindi dumalo si Dante sa seremonya. Si Vina rin hindi. Pero nang magsimula ang reception at nag-uumpisa nang pumasok ang mga tao sa tent na may champagne at shawls at unang trays ng pagkain, nakita ko siya malapit sa bar. Pumili siya ng charcoal suit at necktie na kulay mamahaling red wine. Mas manipis na ang buhok niya
kaysa noon nang magdiborsyo kami. May fine lines sa paligid ng bibig na hindi ko naaalala. Pero suot pa rin niya ang sarili nang may confidence na parang sa kanya ang silid kapag pumasok siya na nakangiti. Kasama niya ang isang babae na hindi ko kilala, late 30s, madilim na buhok, kamay na masyadong sadyang nakapatong sa braso niya. Nakita niya ako sa parehong sandali na nakita ko siya at pinanood ko ang lumang instinct na tumakip sa mukha niya na parang stage light. Hinalikan niya ang pisngi ng babae, sinabi ang isang bagay, at nagsimulang lumakad patungo sa amin. Ang nanay ko nakaupo sa tabi, ko sa mesasyam, inilapag ang champagne at bulong. Kung magpapahiya siya sa kasal ni Sally, matanda na ako para pigilan ang sarili ko. Huwag kang magpapaaresto sa seda, bulong ko pabalik. Huminga siya ng malalim. Walang pangako. Lumapit si Dante sa mesa namin na may smooth ease ng lalaking lumalapit sa dating audience, hindi dating asawa. Malapit na, naamoy ko ang kolona niya at whiskey na malamang na ininom na niya bago ang unang sayaw. Tiningnan niya ang nanay ko na tumingin pabalik sa kanya na may init ng tax audit tapos itinutok ang atensyon sa akin. Lina, lumawak ang ngiti niya. Ang ganda mo. Well, may panahon na ang pause bago ang well ay masasaktan ako. Nang gabing iyon, naiinip lang ako. Dante? Isinubo niya ang isang kamay sa bulsa. Kinuha ang casual posture na ginagamit niya kapag gustong iparamdam na ako ang may dala ng lumang emosyonal na bagay. Buong gabi ko nang balak na batiin ka pero ayaw kong manghimasok. Naghihimasok ka ngayon. Dapat ay nagbabala iyon sa kanya. Sa halip, lalong nagpatalas ito. Narinig ko na marami ka ng oras na ginugugol sa pamilya ko, sabi niya ng magaan. Gumawa ng maliit na disgusted sound ang nanay ko at inabot ang baso ng tubig. Nandito ako para kay Sally, sabi ko. Siyempre. Lumipat ang tingin niya sa buong tent tapos pabalik sa akin. Gayunpaman, nakakatawa ang buhay, di ba? 5 taon na ang nakalipas. Akala ko sakuna ang pag-iwan sa iyo. Lumalabas na yon ang pinakamagandang desisyon ko. Nandyan na. Ang linya. Inihayag ng mahina ng sapat na ang mesa namin at katabi lang ang makarinig, pero malinaw na tumama. Klasikong cruelty ni Dante na nakalibrate para sa mga saksi. Biglang lumingon ang nanay ko patungo sa kanya, kaya nagkaskas ang mga paa ng upuan sa sahig. Hinawakan ko ang pulso niya sa ilalim ng mesa bago siya makatayo. Tiningnan ko si Dante at nakita ko ng sabay-sabay ang buong lumang makina niya. Ang pangangailangang manalo sa mga silid, kawalan ng kakayahang iwan ang isang babae na nasaktan lang nang maaari niyang subukang ipahiya ng publiko. Ang childish na paniniwala na kapag siya muna ang tumama, siya ang may kontrol sa kwento. Binuksan ko ang bibig para sabihin sa kanya na umalis. Hindi ko na nakuha ang pagkakataon. Mommy! Tumakbo si Luz mula sa children's corner sa gilid ng dance floor, tumalbog ang yellow skirt sa mga tuhod, kalahati ng nahulog ang curls mula sa ribbons. Itinapon niya ang sarili sa akin ng malakas kaya lumipat ang upuan ko, yumakap ng mahigpit sa baywang ko at idinikit ang pisngi sa tagiliran ko. Mahal kita! Anunsyo niya ng malakas dahil ang mga bata ay hindi nakakaunawa ng strategic timing at salamat sa Diyos. 2 cookies ang binigay ni Miss June at isa lang ang kinain ko dahil iniimbak ko ang isa para kay Daddy. Agad at ganap na katahimikan ang lumaganap sa paligid namin. Unang nagbago ang mukha ni Dante. Hindi gaanon kalaki, pero sapat. Bumaba ang mga mata niya kay Luz, tumaas sa akin, tapos pabalik kay Luz na may dawning horror na nanggagaling lang kapag nabangga ng vanity ng lalaki ang arithmetic na hindi niya inasahang gawin sa publiko. Alam niyang masyadong matanda si Luz para sa kanya. Alam niyang wala akong anak kay Dante. Alam din niyang ang batang nasa harapan niya ay tinawag akong mommy sa silid na puno ng mga merkado. Lina, sabi niya. At sa unang pagkakataon sa buong gabi ay walang performance sa boses niya. Sino ito? Si Luz. Walang ideya na binubomba niya ang isang landmine. Inabot sa bulsa ng damit ko at kinuha ang nakatuping cocktail napkin na itinago niya roon kanina.
Ito para kay Daddy, sabi niya ng importante. Bumukas ang flap ng tent sa likuran ko. Narinig ko ang hakbang bago ako lumingon. Ang tahimik at maingat na lakad na nakilala ko na sa mga hallway ng ospital, corridors ng korte, at sariling kusina ko ng 7 ng umaga kapag tumatawid siya para magtimpla ng kape bago magising si Luz. Pumasok si Greg sa tent na naka-dark suit na niluwagan ng necktie at naka-unbutton ng jacket, ang takip silim ng Oktubre sa likuran niya. Mukha siyang pagod sa paraan na tanging mabubuting lalaki na masyadong maraming pasanin ng mukha. Natagpuan muna ng tingin niya si Luz, tapos ako, tapos si Dante. Lumiko si Luz sa mga braso ko at sumigaw, "Daddy!" Lumakad si Greg, yumuko, at binuhat si Luz ng may practiced ease ng lalaking nagawa na ito ng libu-libong beses. Inilagay niya ang cocktail napkin sa balikat niya na parang medalya. Hinalikan niya ang buhok nito, tapos tiningnan ako ng may maliit na pribadong lambing na minsan kong inakala ay para lang sa fairy tales at sa mga biyudong nakaligtas. "Nakaraos ka sa cocktail hour," sabi niya. "Halos," sabi ko. Inilagay niya ang kamay sa likod ng upuan ko. Kumislap sa liwanag ang singsing sa kaliwang kamay ko. Nakita ito ni Dante. Nakita niya ang singsing, ang bata, ang paraan na abot-abot pa rin ni Luz sa akin kahit nakaupo sa balakang ni Greg, ang paraan na ang katawan ni Greg ay nakaharap sa akin nang walang iniisip, na parang sa kanya na ang espasyong iyon sa tabi niya. Nakita niya sa isang walang awang sandali na ang babaeng sinubukan niyang ipahiya sa dating kasal ng in-laws niya ay hindi nag-iisa, hindi sira, at hindi na nakatayo sa gilid ng pamilya niya. Nasa loob na siya nito. "Ano ba itong nangyayari?" sabi niya. Walang sumagot agad, at mula sa malayong bahagi ng tent, pumutol ang boses ng isang babae sa katahimikan. "Hindi, Dante," sabi ni Vina Cruz. "Ang mas tamang tanong ay, ano ang ginawa mo?" Nakatayo si Vina malapit sa malayong gilid ng tent sa slate blue dress na malamang ay elegante ng binili niya at ngayon ay nakasabit sa kanya na parang kompromiso. Nawalan siya ng timbang sa matalas at walang tuwang paraan ng mga taong matagal nang binubudol ng buhay. Ang buhok niya na dating makintab ay nakapin ng masyadong mahigpit. May mga anino sa ilalim ng mga mata na nakilala ko hindi mula sa awa, kundi mula sa salamin ng sariling pinakamasamang buwan ko. Mukha ng taong hindi nakakatulog dahil ang konsensya at mga consequence ay nagsimulang magbahagi ng kama. Lahat ng ulo sa tent ay lumingon sa kanya. May half-frozen pa rin na ekspresyon si Dante ng lalaking sinusubukang magpasya kung aling sakuna ang haharapin muna. Una ang katotohanang ang dating asawa niyang walang anak ay nakatayo na sa tabi ng kapatid niya habang tinatawag siya ng 4 na taong gulang na mommy, o ang katotohanang ang babaeng minsan niyang tinulungang sirain ang buhay ay binuksan ang bibig sa publiko. "Vina," sabi niya. At nandyan ulit ang instinctive shift sa babala. Parehong tono na ginagamit niya sa interns, waiters, at sino mang akala niya ay maaaring takutin sa confidence. "Hindi ito ang lugar." Tumawa ng mahina si Vina. Hindi maganda ang tunog. "Hindi," sabi niya. "Ito mismo ang lugar. Lagi mong gusto ng audience." Lalong humigpit ang yakap ni Luz sa leeg ni Greg. Hinawakan ko ng mahina ang likod niya at ibinaba ni Greg ang boses malapit sa taingan nito. "Bakit hindi mo dalhin ang cookie na yon kay Lola Helena para sa akin?" Bulong niya. "Tapos ipakita ni Miss June sa'yo ang dessert table." Tumingin si Luz sa mukha niya, tapos sa akin. Sapat ang tensyon para malaman na may adult na bagay, pero hindi sapat para maintindihan. Hinalikan ko ang sentido niya at tumango. "Sige anak." Inilapag ni Greg siya. Tumakbo siya patungo kay Helena na hawak ang napkin-wrapped cookie at pinanood ko hanggang makarating siya sa mesa ng dating biyenan ko bago ako lumingon pabalik. Lumakad ng mas malayo si Vina sa open space sa pagitan ng mga mesa. Huminto ang banda sa gitna ng transition. Sa likod ng bar, may mahinang tunog ng bote sa baso. Natigilan ng bride at groom malapit sa sweetheart table na hawak pa rin ni Sally ang pulso ni Noah. Walang gumalaw para pigilan si Vina. Sa tingin ko, walang nakakaalam kung paano. "Hindi ako nandito para sirain ang kasal ni Sally,"
sabi ni Vina, bagamat nanginginig ang boses niya na nagpapakita kung gaano kahirap panatilihing buo ang pagsasalita. Nandito ako dahil 5 taon na ang nakalipas ay tinulungan kong sirain ang buhay ng ibang tao at ginugol ko ang parehong 5 taon sa pagtulong kay Dante na magkunwaring maswerte lang siya imbes na sinungaling. Lumakad ng isang hakbang si Dante patungo sa kanya. Gumalaw si Greg ng walang drama, sapat lang para ilagay ang sarili ng kalahating hakbang sa unahan. Tahimik na linya sa sahig sa pagitan ng kapatid niya at ng lahat. Hindi niya itinaas ang boses, hindi niya kailangan. Manatili ka roon, sabi niya. Tumigil si Dante. Natamaan ako noon na hindi ko pa nakita ang dalawa sa tabi ng isa na kiti-isa. Pagkatapos ng mga taon na ito, nang hindi lubusang nauunawaan kung bakit ang isa ay nagtatayo ng tiwala at ang isa ay nanghihiram lang. Laging nagkakamali si Dante ng puwersa sa awtoridad. Si Greg ay may uri na hindi nangangailangan ng volume. Tiningnan ako ni Vina ng isang beses bago magpatuloy. Hindi ko mabasa ang ekspresyon niya. Pagsisisi, oo. Kahihiyan, tiyak. Pero may iba pa rin. Marahil ginhawa sa wakas na piliin ang sakit na kaya niyang tiisin kaysa sa kasinungalingan na hindi na niya kaya. Totoo ang affair, sabi niya, at ilang tao ang napatalon sa pagdinig nito ng diretsyo. Halos 2 taon ito. Sinabi ko sa sarili na nagsimula ito dahil naiintindihan ako ni Dante at nalampasan na ako ni Lena at pagod na akong maging side character sa sariling buhay. Iyon ang mga kwentong ginamit ko para hindi aminin ang tunay na dahilan na mas masahol. Gusto ni Dante ng access at gusto kong mapili. Mapanganib na kombinasyon iyon. Perpektong tahimik ang nanay ko sa tabi ko. Namutla si Selly. May isang kamay si Helena sa buhok ni Luz at ang isa ay nakadikit sa sariling lalamunan. Lumunok si Vina. Nagtatrabaho ako sa trust administration. May access ako sa file structures, account notes, at internal routing. Hindi ko dapat ibahagi iyon. Siyempre, at sa una ay hindi ko ginawa. Tapos nagsimulang magtanong si Dante tungkol sa charitable sub-account ni Helena, kung paano inaprubahan ang distributions, ano ang oversight ni Greg, kung magti-trigger ba ng automatic alerts ang temporary reallocations kapag binawi bago isara ang quarterly statement. May murmuring na dumaan sa tent na parang hangin sa tuyong dahon. Nahanap ni Dante ang boses niya. Baliw ito. Hindi. Sabi ni Vina na diretso sa kanya, fraud ito. Nangyari lang ito sa maliliit na hakbang na akala mo ay malalampasan mo ang salita. Inabot niya sa clutch at kinuha ang slim white envelope at flash drive sa keyring. Nanginginig ng malinaw ang kamay niya. Pagkatapos akong mahuli ni Lena, nagpanik si Dante at binawi ang unang transfer. Iyon ang nakita niya sa laptop. Pero hindi iyon ang tanging. Hindi pa iyon ang pinakamasama. Lumipat ang tingin ni Vina sa akin. May isa pang account na nakalink sa pamamagitan ng donor-advised fund na itinayo ng asawa ni Helena ilang taon na ang nakalipas. Ginamit ni Dante ang impormasyon na ibinigay ko sa kanya para ilipat ng temporary ang pera sa side account na konektado sa isa sa business entities niya. Sinabi niya sa akin na tulay lang iyon, papalitan niya ito bago makita ng sino man ang statement. Walang mawawala kung tutulungan ko siya ng isang beses pa. Lumamig ang sikmura ko. Pinaghihinalaan ni Lydia na may higit pa. Pinaghihinalaan ko rin. Pero ang hinala at ang pagdinig sa hugis nito ng malakas ay magkaiba. Nang malakas, ito ay nagkaroon ng bigat. Nang malakas, ito ay naging silid na puno ng mga saksi. Magkano? Tanong ni Greg. Tiningnan siya ni Vina. Sapat na kung bumagsak ang market sa maling oras o na-delay ang isang bayad, mapapansin ni Helena. Sapat na kung hindi nagkataon si Dante ng 2 beses, magiging kriminal ito 5 taon na ang nakalipas. Nagkataon, snap ni Dante. Ikaw ang may access. Binigyan siya ni Vina ng tingin na walang bakas ng pagmamahal, kaya halos umatras siya. At nandyan na, sabi niya ng mahina. Iyon ang laging ginagawa niya. Hinahanap niya ang gutom sa mga tao at pinapakain ng sapat para maging kapaki-pakinabang.
Tapos sa sandaling mag-crack ang kahit ano, siya ang nagbibigay ng bayarin. Tumingin siya pabalik sa silid. Nasa restitution program ako ngayon dahil ang ginawa ko ay nagkakahalaga sa akin ng trabaho, lisensya, at halos lahat ng relasyon na natira. Nagtatrabaho ako sa ethics counselor at forensic accountant. Bahagi ng paghingi ng tawad ay ang kunin ang lahat ng record na may legal na karapatan pa akong ibigay sa pamamagitan ng abogado. Ito, itinaas niya ang envelope, ay naglalaman ng mga kopya ng emails, internal note logs, at transaction records mula sa pangalawang account na ginamit ni Dante. Ang flash drive ay naglalaman ng parehong files kasama ang voicemail na iniwan niya sa akin pagkatapos mag-file si Lena ng diborsyo na sabihin sa akin na panatilihin ang kwento at ipaalala na kung iisipin ni Helena na ako ang unang humawak ng papeles, walang titingin ng masyadong mabuti sa kanya. Sa isang sandali, walang huminga. Tapos narinig ko ang sariling boses ko bago ko pa maramdaman. Sinabi niya kay Helena na baka ako ang humawak ng trust niya. Tiningnan ako ni Vina at tumango. Ang mukha niya ay natiklop na may halos lungkot. Oo, kakaiba ang paraan ng pagtama ng sakit na iyon. Hindi mas malakas kaysa sa affair. Hindi rin mas matalas, mas malalim lang. Lumusot ito sa ilalim ng lumang sugat at natagpuan ang lugar kung saan nakatira ang dignidad. Lahat ng buwan nang lumamig ang boses ni Helena sa telepono. Lahat ng imbitasyon na hindi dumating. Ang tanghalian kung saan mukha siyang nahihiya pero ayaw sabihin kung bakit. Hinayaan ni Dante ang sariling nanay na maghinala sa akin dahil mas mura ang hinala kaysa katapatan. Gumawa ng tunog si Helena noon, maliit na nasaktang paghinga at tinakpan ang bibig. Sinabi niya kung iisipin niya na masyado akong malapit sa papeles dahil sa trabaho ko, patuloy ni Vina, ipapaliwanag nito kung bakit overreact ka. Sinabi niya na maniniwala ang mga tao na nahihiya at mapagparatang ka pagkatapos ng affair at kung manahimik ako, aayos ang lahat. Naging kulay ng lumang papel ang mukha ni Dante. Ginagawa mo ito dahil broke ka, sabi niya kay Vina, pero nawala na ang puwersa. Kailangan mo nang sisisihin. Hindi, sabi niya. Ginagawa ko ito dahil sa loob ng 5 taon ay gumising ako araw-araw na alam na ang pinakamabuting tao sa buhay ko ay ang pinili kong taksilan. At ang pinakamasamang lalaki na nakilala ko ay nakumbinsi sa akin na ang pagmamahal niya ay sulit para maging taong hindi ko kayang panindigan. Tahimik ang tent, maliban sa mahinang rattle ng canvas sa hangin ng gabi. Lumabas si Lydia Santos mula sa mesa, malapit sa likuran, kung saan sa aking pagtataka, mukhang nakaupo siya sa karamihan ng reception na may baso ng white wine at pasensya ng babaeng alam ng eksakto kung kailan mahalaga ang pagpasok niya. Napagtanto ko na malamang ay inanyayahan siya ni Sally sa sandaling tumawag si Vina. Pwede ba? Tanong ni Lydia kay Vina na iniabot ang kamay sa envelope at flash drive. Ibinigay ni Vina. Binuksan ni Lydia ang envelope, sinuri ang unang pahina at tumingin kay Greg. Sapat ito para muling buksan ng maayos ang financial side, sabi niya. Kung magiging civil, criminal o pareho ay depende sa buong record, pero oo, totoo ito. Lumundag si Dante noon, hindi dramatiko, hindi tulad ng movie villain, kundi may pangit na reflex ng lalaking nakikita ang huling pader na gumuho. Inabot niya ang pulso ni Vina, ang mga daliri ay kumapit ng mahigpit kaya napasinghap ito. Tanggalin mo ang kamay mo sa kanya, sabi ni Greg. Hindi malakas, hindi niya kailangan. Patay na ang lahat ng usapan sa tent. Tiningnan ni Dante ang kapatid niya at sa unang pagkakataon mula nang kilala ko siya, nakita ko ang takot na dumating bago ang galit. Binitawan niya pero hindi bago mag-iwan ng pulang marka sa balat ni Vina. Nasa tabi nila si Noah sandali pagkatapos. Tapos 2 staff ng venue. Tapos isa sa matatandang kaibigan ni Greg mula sa law school na nakaupo 3 mesa ang layo at may katawan ng retired linebacker. Mga 15 segundo lang bago ang lalaking si Dante Mercado na naniniwala sa buong buhay niya na mapapangusapan niya ang sentro ng anumang silid ay natagpuan ng sarili na inilalabas patungo sa flap ng tent na parang lalaking sa wakas ay natuklasan na may mga kwentong hindi kayang talunin ng charm.
Lumiko siya ng isang beses sa entrance at tumingin pabalik sa akin. Akala mo ba ibig sabihin nito ay nanalo ka? Sabi niya. Nakatayo ako roon sa dark green dress ko, matatag ang mga kamay sa tagiliran, at natanto ng buong buo na wala akong interes na sagutin ang tanong tulad ng gagawin ng nakababatang sarili ko. Hindi ko kailangan na malaman niya kung naramdaman ko ang tagumpay. Kailangan kong maintindihan niya ang isang bagay na mas nakakahiya. Huminto ito sa pagiging tungkol sa panalo noong araw na pinili mong gawing kolateral ang buhay ko, sabi ko. Ang tanging pagkakaiba ngayon ay alam na rin ito ng lahat. Tinitigan niya ako. Tapos hinawakan ni Noah ang siko niya. Bumukas ang flap ng tent at nawala si Dante. Walang palakpak na sumunod. Bihirang maayos ang totoong buhay. Huminga ang mga tao. Nagsimulang umiyak ng tahimik si Silly sa balikat ni Noah dahil kasal pa rin ito ni Silly at may partikular na kalupitan sa pagpili ng family truth sa pinakamasayang araw mo para maging publiko. Lumakad si Greg sa sahig at mahinang nagsalita sa band leader na tumango at ginabayan ang mga musikero patungo sa mas mabagal na kanta, hindi para burahin ang nangyari, kundi para bigyan ang silid ng lugar para ilagay ang pulso nito. Naiwan si Vina sa kinalalagyan niya, biglang mukhang mas maliit nang walang si Dante na kalabanin. Lumakad ako patungo sa kanya bago ko pa lubusang mapagpasyahan. Itinaas niya ang baba na parang inasahan niyang sampalin ko siya. Hindi ko ginawa. Bakit ngayon? Tanong ko. Napuno ang mga mata niya pero hindi tumulo. Dahil tinanong ako ng counselor ko kung ano ang pagkakaiba ng remorse at self-pity, sabi niya. At natanto ko na ilang taon ko ng pinagkakamalang dalawa. Hindi sapat iyon para ayusin ang kahit ano. Hindi rin sapat para patawarin. Pero tapat ito at natutunan ko ng igalang ang katapatan kahit dumating ito ng huli para maging kapaki-pakinabang. Lumapit si Helena sa amin ng dahan-dahan, hawak ang kamay ni Luz. Mukha ang dating biyenan ko ay 10 taon na mas matanda kaysa sa tanghalian sa hotel. At kahit papaano ay mas matatag din na parang nasunog na ng lungkot ang huling denial niya. May utang na loob akong paumanhin na dapat ay ginawa ko na noon, sabi niya sa akin. Hinayaan ko ang sarili kong maniwala sa kahinaan kung saan may gutom. At mas masahol pa, nagduda ako sa maling tao. Tiningnan ko siya ng matagal. May mga paumanhin na humihingi ng absolusyon at may mga paumanhin na inilalagay lang ang katotohanan kung saan dapat ito mula pa noon. Ito ang pangalawa. Alam ko, sabi ko, iyon lang ang maibibigay ko. Sa pagkakataong iyon, sapat na. Hinila ni Luz ang kamay ko. Mommy, malungkot ka ba? Binuksan ng tanong na yon ang isang bagay sa akin. Hindi sugat sa pagkakataong ito, kundi ang matigas na shell sa paligid nito. Lumuhod ako para magkatapat ang mga mata namin. Hindi anak, sabi ko habang inayos ang curl sa pisngi niya. Okay ako. Totoo iyon sa paraang hindi pa ito matagal na panahon. Ilang buwan pagkatapos, tumawag si Lydia para sabihin na ang mga record na ibinigay ni Vina ay ginawa ng eksakto ang inasahan niya. Nasupwena ang business accounts ni Dante. Nag-file ng civil claims ang mga advisor ni Helena. May usapan tungkol sa criminal exposure na may kinalaman sa wire fraud at fiduciary misconduct kung magtutugma ang mga numero tulad ng iminumungkahi ng preliminary review. Pumasok si Vina sa formal cooperation agreement. Hindi na ako nagtanong ng bawat update pagkatapos nyon. May mga pagtatapos na hindi mo kailangang panoorin frame by frame kapag sa wakas ay pumili na ng panig ang katotohanan. Ikinasal ako kay Greg sa maliit na seremonya sa sumunod na tagsibol sa hardin ng nanay ko sa ilalim ng puno kung saan minsan nagbitin ng porch swing ang tatay ko. Nagkalat si Luz ng petals nang may solemn concentration ng batang gumagawa ng sagradong gawain. Umiiyak si Silly bago pa magsimula ang vows. Nagdala si Helena ng lemon bars at hindi binanggit ang wedding tent. Sa tag-araw, naibenta ang townhouse ko. Lumipat ako sa bahay ni Greg sa labas ng Maynila kung saan nagpasya na si Luz na kailangan ng mas maraming shelves ang side ko ng closet at kung saan laban sa lahat ng posibilidad nakaligtas ang basil plant sa paglipat. Hindi naging perpekto ang buhay pagkatapos nyon.
Bihirang maging perpekto ang mga pamilya. May mga gabi pa rin si Luz na sobrang namimiss si Clara, kaya umiiyak siya sa shirt ko hanggang mabasa ang kwelyo. May mga tahimik na lugar pa rin si Greg na dala ang lungkot. May mga umaga pa rin ako na maaaring abutin ng isang lumang kanta o amoy ng pabango ni Vina sa isang estranghero sa grocery. Pero huminto na ang sakit sa pagiging sentro ng kwento. Isang gabi, halos isang taon pagkatapos ng kasal ni Selly, nakatayo ako sa harap ng kalan na gumagawa ng grilled cheese habang nakaupo si Luz sa counter na nagkukulay ng prinsesa na may gavel ng huwes. Ang pinakabagong artistic theory niya tungkol sa propesyon ng asawa ko. Nang tumingala siya at sabihin ng may ordinaryong katiyakan, "Mommy, pwede ko bang makuha ulit ang yellow crayon?" Ganito lang. Walang fanfare, walang luha, walang milestone speech. Ibinigay ko ito sa kanya at sinabi, "Kung ipapangako mo na hindi mo kukulayan ang court files ni Daddy." Ngumiti siya ng malawak, walang pangako. Mula sa pintuan, tumawa si Greg. Minsan, tinatanong ako ng mga tao, kadalasan pagkatapos marinig ang ilang bersyon ng kwento sa pamamagitan ng family grapevine, kung kasiya siya ba ang makita si Dante na mapahiya sa kasal na iyon. Ang tapat na sagot ay oo, pero hindi sa mga dahilan na inaasahan nila. Hindi dahil nagdusa siya. Kasiya siya dahil sa wakas ay nakita ng silid ang dala ko ng mag-isa. Dahil ang kasinungalingan na minsan pinagpilitang mabuhay ako ay hindi na makakaligtas sa liwanag ng araw. Dahil 5 taon pagkatapos, tingnan ako ni Dante sa mata at sabihin na ang pag-iwan sa akin ay pinakamagandang desisyon niya. Kailangan niyang tumayo sa gitna ng buhay na muling itinayo ko nang wala siya at panoorin ang lahat ng mahahalagang bagay na pumili sa akin pa rin. Kung kailanman kailangan mong umalis ng tahimik habang may mas malakas na muling sumulat ng kwento, sana tandaan mo ito. Ang katahimikan ay hindi pagsuko. Ang oras ay hindi pagkatalo. At may pasensya ang katotohanan sa paghahanap ng silid kung saan ito nararapat. Kung nanatili sa iyo ang kwentong ito, gustong-gusto kong marinig mula sa iyo. Sabihin mo sa comments kung saan ka nakikinig o kung kailanman kailangan mong muling itayo pagkatapos isipin ng isang tao na lubusan ka ng sinira. Ibinabahagi natin ang mga kwentong ito araw-araw. Mga kwento tungkol sa pagtataksil, pangalawang pagkakataon, pamilya, at uri ng lakas na hindi laging mukhang dramatiko mula sa labas. Kaya kung gusto mo pa, mag-subscribe at manatili sa amin. Marami pang paglalakbay na kailangang tahakin ng magkasama.